Pwede po dahil yung nangyari ay matinding pagbabastos sa ating legislatura. No? Huwag natin kakalimutan ang legislatura, bagamat wala silang hukbong sandatahan, no? Ay meron ding sariling kapangyarihan na magdisiplina kapag sila ay binastos. Kapag pinakita kasi na naghahabulan sa loob ng Senado mismo at nagtatangka na pigilan ng isang senador na umattend ng isang plenary hearing pa man din ng Senado, ayan po talaga ay pagbabastos sa ating Senado. Dahilan kung bakit dapat lang sila ay makontent. Attorney, kumusta po at ano pong masasabi po ninyo sa nangyari kahapon dito po sa Senado? Lumutang po si Senator Bato de la Rosa matapos ng ilang araw na pagliban. Nagkaroon lamang ng tensyon itong tangkang pag-aresto sa kanya sana ng ilang ahente ng NBI at ilang individual dahil nga dito sa umano'y warrant of arrest ng ICC. Well, marami pangyayari kahapon pero yan po ay tagni-tagne. Hiwa-hiwalay lang pangyayari pero yan po ay interrelated lahat. No? Siyempre yung pangyayari kahapon sa Senado, dapat mangyari yun dahil nga inaasahan natin na tutuloy nga sa Senado ang impeachment ni Inday Sara Duterte at hindi naman po pwede na yan ay matuloy sa ilalim ng liderato na alam natin na hindi magiging patas sa Attorney, pwede ho bang sa audio lang tayo, Attorney? Baka kasi nagkakaroon ng nawawala tayo ng signal. Dahil nga po si Attorney ay nasa ibang bansa po at subukan po natin balikan si Attorney Harry Roque. Tanungin po sa ilang po mga maiinit na issue, lalo na kahapon dito po sa Senado, kung saan po inyo pong natunghayan yung ating pagtutok kahapon doon na sumipot o lumutang po itong dumating sa Senado si Senator Bato de la Rosa. Ilang oras bago nga ang kanilang nakatakdang itong sinasabing pagpapalit ng liderato at narinig po natin kanina mula sa kanya na may kilalaban nga itong nangyaring pagpapalit ng liderato dyan sa Senado at nabanggit niya yung impeachment dahil nga na-aprobahan na doon na-impeach na nga ang Vice President doon sa Kamara at inaasahan po natin na anytime soon ay itatransmit na po yung articles of impeachment laban sa Vice President, mga kapartners, at ang Senado na ngayon ang magsisilbing magko-convene po sila para maging impeachment court at yan po yung mga susunod na mga aabangan po natin. Lalo't ngayon ay may bago pong liderato. Attorney? Yes, well, alam nyo, inaasahan natin na ngayong independyente ang ating mga senador na mamumuno dyan sa impeachment complaint na yan, meron naman tayong kumpiyansa na magiging patas ang laban ni Inday Sara dyan. Naniniwala tayo na hindi papayag ang Senado na magamit ang impeachment para lamang sirain ang mga kalaban sa politika gaya ni VP Sara. At maniniwala rin ako na dahil nga patas ang mga liderato natin ngayon sa Senado, hindi rin sila papayag na ang ebidensya na hindi kasama sa original na impeachment complaint ay magiging subject ng paglilitis sa Senado. No? So tingin ko, bagamat ang ninanais talaga nila ay matanggal si Inday Sara Duterte, itong bagong liderato ay garansyado na hindi talaga matatanggal sa posisyon si VP Sara. At malinaw po yun, Attorney. Sabi mo nga, ay may kinalaman nga ito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At yung paglutang ni Senator Bato din ay para makapagbigay po siya ng kanyang boto para matanggal nga o mapalitan ang Senate President sa katauhan po ni Tito Sena ngayon. New majority na dagdagan yung siyam na minority dati ng dalawang Villar, ng Pia Cayetano at ni Loren Legarda, talagang makikita natin ang isang independenteng Senado at patas na paglilitis. Opo. Attorney, ang nangyari bang paglalabas nitong umano'y arrest warrant doon kay Senator Bato de la Rosa sa loob mismo, yung paghahabol na ginawa ng mga ahente ng NBI, reasonable ho ba para po sa inyo sa loob mismo ng Senado, Attorney? Hindi po, no? Yan ay illegal. Unang-una, wala pong lokal na hukuman na nag-issue ng warrant of arrest.
Yan po ay isang International Criminal Court warrant of arrest at hindi po yan self-executory. Dapat humihingi ng tulong ang ICC para nga po yan ay masilbi doon kay Bato. No? Pero ang naging pahayag na mismo ni DILG Secretary John Vic Remulla ay wala pang kahit anong formal na natatanggap ang DILG para sa pagpapatupad nitong warrant of arrest laban kay Senator Bato. At meanwhile, dahil si Senator Bato ay isang nakaupong senador, meron po tayong krimen na Article 145 na Revised Penal Code na nagpapataw ng parusa doon sa mga tao na pipigil sa kahit sino mang miyembro ng Senado o ng Kongreso para mag-attend na kanyang hearing at para siya ay makapag-participate sa lahat ng mga hearing na ating Kongreso. So krimen po yung nangyaring yan, violation of Article 145, bukod pa po doon sa walang bisa yung warrant of arrest na kanilang tinangkang i-serve kay Senator Bato. Kaya naman, doon po sa mga ahente o individual po na may kinalaman doon sa paghahabol at pag-wrestling nga, sabi nga ng ni Senator Bato sa kanya, ay cite in contempt itong mga ahente, ito attorney. Po pwede pala yun na mangyari? Po pwede po dahil yung nangyari ay matinding pagbabastos sa ating legislatura. No? Huwag natin kakalimutan ang legislatura, bagamat wala silang hukbong sandatahan, no, ay meron ding sariling kapangyarihan na magdisiplina kapag sila ay binastos. Kapag pinakita kasi na naghahabulan sa loob ng Senado mismo at nagtatangka na pigilan ng isang senador na umattend ng isang plenary hearing pa man din ng Senado, yan po talaga ay pagbabastos sa ating Senado. Dahilan kung bakit dapat lang sila ay ma-contempt. No? Dahil yan naman po ang dahilan kung merong contempt powers para pangalagaan po ang dignidad ng institusyon ng Senado. Opo, pero hindi ho ba ay nilabag na rin po yung separation powers nga ng ehekutibo at nitong legislatura, particular na nitong Senado, dahil nga po doon sa itong sitwasyon nangyari kahapon na attorney, hindi sana ito mangyayari kung pinaalam ng maayos. Although may sinabi din ng NBI na nag-info nga sila, nagbigay sila ng impormasyon sa dating Senate President Tito Soto. Pero nagkaroon ng pagbabago ng liderato. Sa tingin mo ay dapat pinatapos na lang sana yung sesyon at doon na lang sana isinagawa yung umano'y arrest warrant laban kay Senator Bato de la Rosa. Sa akin kasi wala talagang legal na basihan para ipatupad yung warrant of arrest na yan dahil yan ay galing sa isang dayuhan na hukuman. Lahat ng hukuman, ang lahat ng kababayan natin, lahat ng ating mga mamamayan, pwede lamang aresto rin sa bisa ng lokal na mandamiento de arresto na inisyu ng isang lokal na hukuman. At lininaw na nga ng Korte Suprema, no, na hindi po pwedeng ma-enforce ang foreign warrant of arrest hanggang hindi dumadaan po yan sa proseso ng extradition. At nung kailan naman ay naglabas na nga ng special rules sa ating Korte Suprema na dapat sundin kung ipapatupad ang isang foreign warrant of arrest dito sa Pilipinas na hindi naman sinunod ng mga taga-NBI. So yung raid mismo ang illegal, yung pamamaraan ay contemptuous at siyempre yung pananakit na nangyari ay illegal din. Opo. Pero ngayon, sabi doon sa website, naglabas ang ICC ng kumpirmasyon na meron na ngang formal arrest warrant laban kay Senator Bato de la Rosa. Sa tingin mo ay susundin po yun ng ating gobyerno tulad ng nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Hindi pa rin po kasi nakasaad na nga po doon sa revised rules ng extradition ng Korte Suprema, dapat idulog muna yan ng lokal ng hukuman. Walang Pilipino na po pwedeng arestuhin sa bisa lang isang dayuhang hukuman. Dapat ang mandamiento de aresto manggaling sa isang lokal, sa isang Pilipinong hukuman. Opo. So ang magandang advice mo para kay Senator Bato de la Rosa ay huwag magpahuli kahit anong mangyari. Wag talaga at kampante ko na yung mga petisyon naman na isa ako doon sa abogado no, na nakabinbin pa rin sa Korte Suprema na nagsasabi na illegal nga yung nangyari kay Tatay Digong ay mapapabilis ang resolusyon dahil ito na nga, meron ng actual case or controversy
Nung panahon kasi ni Tatay Digong, naging fait accompli eh. Na-kidnap na nila si Tatay Digong, nailabas na ng bansa. Pero ngayon, nakikita ng Korte Suprema dahil co-petitioner naman itong si Senator Bato de la Rosa na meron ng actual case or controversy na dapat maresolba ng hukuman. So sa tingin ko, ang way out dito sa lahat ay ang pagreresolba ng mga nakabinbin nating mga petisyon sa Korte Suprema. Opo. Kung sakali man, attorney, na i-enforce ng korte natin, local courts po natin, itong ang foreign arrest warrant at isisilbi nga kay Senator Bato de la Rosa. Nasa ilalim po ng Senate Protected Custody ang senador. Sa tingin po ninyo ay mapipilit, maaaresto, mahuhuli ba nila itong si Senator Bato de la Rosa na nasa Senado? Sa tingin ko hindi, no? Kasi nga unang-una yung Korte Suprema na naglabas ng rules on extradition, no? Revised rules on extradition na nagsasabi na talagang dapat dumaan sa lokal na hukuman. Pangalawa, kapag sa pilitan na kukunin si Bato de la Rosa sa loob ng Senado, yan ay paglabag nga dun sa prinsipyo ng co-equal branch of government ang Senado at yan din po ay taliwas sa tradisyon na talagang dahil nga sila ay mga mambabatas at kung kinakailangan silang arestuhin, dapat naman sa labas sila ng Senado maaresto. Opo, kahapon ay si Antonio Trillanes po yung nag-present ng yung dokumento na umano'y arrest warrant laban po kay Senator Bato de la Rosa, attorney. Ano ho ba yung papel ni Antonio Trillanes dito po sa ICC? Tanong nga ni Senator Marcoleta kahapon, siya na ba ang sheriff ngayon? Wala po siyang papel. In fact, ang ginawa niya ay kriminal. Yan ay usurpation, no, of authority dahil hindi naman siya alagad ng batas, no. At uulitin ko po, no, dahil yan naman ay isang mandamiento de aresto na isang dayuhang hukuman, kahit sino hindi po pwede magpatupad yan. Illegal ipatupad ang mandamiento de aresto na hindi nanggaling sa lokal na hukuman. At ulitin ko po, yung ginawa ni Trillanes, dapat mademanda siya, usurpation of authority yan dahil wala po siyang legal na karapatan na magpatupad ng warrant of arrest. Opo. Attorney, si Partner Admar po, may mga karagdagang katanungan po sa inyo. Opo, Attorney, Yes, magandang partner. umaga. Meron pong spot report o incident report na ginawa ang nag-resign na rin na Senate Sergeant at Arms para mabigyang linaw po yung ganap daw kahapon dito. Basahin ko lang, Attorney, ang sinabi rito. For Senate President Alan Peter Cayetano, Sir, as directed herewith is the sequence of events as to the reported assault on Senator Ronald De La Rosa. Earlier this morning, alas 7 ng umaga, NBI NCR Chief Attorney Dongalio paid a call to the undersigned to coordinate an arrest order. As per agreement, the supposedly arrest should be effected when the warrant of arrest is presented as per guidance of the former Senate President Vicente C. Soto III. On or about 2 p.m., the warrant of arrest was shown to the former Senate President in the presence of the undersigned, but copies were not allowed to be distributed. Signed, Major Rene C. Samonte. Nabanggit nyo kanina yung recent decision or noong decision po ng Korte Suprema patungkol dun sa rules of procedure sa extradition po, Attorney. Now ngayon, ang Senado po pala, meron ding inaprubahan na Senate Resolution number 44 sa panahon din ni Senate President Tito Soto po. No? Basahin ko lang yung titulo ng resolution. Resolution expressing the sense of the Senate of the Philippines to protect all Filipinos against extrajudicial rendition and guarantee them a reasonable time prior to their surrender by or extradition from the Philippines to seek redress from the courts and avail of legal remedies. Sa tingin niyo po, meron bang pananagutan ang dating Senate President ukol po sa mga pangyayari ngayon? Kasi parang napahintulutan at hindi niya mismo sinabi na meron na palang ganun na mga ugnayan po with the NBI, Attorney. Well, sa tingin ko talaga, kriminal yung ginawa ni dating Senate President Tito Soto. No? Una-una, sinabi ko na, yan na isang krimen. No? Yung pagpipigil, no? sa
isang senador na makapasok at magawa ang kanyang katungkulan. Naging, kumbaga, instrumental itong dating Senate President dito sa kriminal na bagay nito. Alam nyo, iniisip ko rin, ito'y attempted kidnapping din. Dahil ang pagkuha nga ng isang tao sa pamamagitan ng isang dayuhang warrant of arrest ay illegal sa ating bayan dahil arrest. Opo. Yes, attorney? Okay, balikan lang natin si Attorney Harry Roque, ang dati pong presidential spokesperson. Pinag-usapan po natin yung mga naging ganap po kahapon po mga kapartners, no? At para sa kaalaman ng ating mga kababayan, lalo na doon sa kaka-tune in pa lang kung ano mga kaganapan sa ating bansa kahapon nga po ay nagpalit ng liderato dyan po sa Senado po mga kapartner. Natanggal bilang Senate President ito pong si dating SP Tito Soto at ang kanila pong binoto bilang bagong Senate President sa botong 13-9 ay ito pong si bagong Senate President Alan Peter Cayetano. Pero bago nga po iyang botohan na yan ay nagkaroon nga po ng habulan, no? Dito nga po kay NBI agents at ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Kasi nga tinatangka nilang isilbi na itong arrest warrant. Sinikreto po pala ito, mga kapartner. Ang arrest warrant na ito ay hindi natin maintindihan kasi nung una lumabas ang issue na meron ng arrest warrant tapos dininay. Tapos meron na namang mga issue na meron niyang arrest warrant, dininay naman po mismo ng ICC. At noong kanila pong kinumpirma na meron niyang arrest warrant, kapansin-pansin doon na November 2025 pa pala ang arrest warrant. Kaya ang gusto nga natin din itanong kay Attorney Harry Roque kung ito nga ba ay normal na proseso ng pagkakaroon ng sekreto na arrest warrant. Kagaya po dito sa Pilipinas, kung may arrest warrant, talagang makikipag-ugnayan or implement. Ano ba ang kaibahan dito sa proseso na ito? So, baka na lang natin ang pagbabalik ni Attorney Harry Roque, Partner Jade. Balikan natin si Attorney Harry Roque, Attorney. Yes, gaya na aking sinasabi, Admar, no? Bukod sa pagiging kriminal yung mga nangyari sa Senado, no? Na paglabag sa Article 145 at posible pang attempted kidnapping yan, ang katotohanan ay hindi rin naging tapat sa pagiging senador itong si Senate President pro tempore dahil siya pa yung naging instrumento para malabag nga yung karapatan ng isang senador at masira yung dignidad at respeto para sa Senado dahil nga ang pinapatupad na warrant of arrest ay walang bisa dito sa ating bansa. No? So sa tingin ko, dapat rin siya maparusahan dahil siya ay gumawa ng isang unethical conduct na hindi karapat-dapat sa isang senador. Opo. Kung matagal na itong arrest warrant na ito, kasi November pa ito, Attorney, isinilbi lang kahapon, Mayo 11, kayo rin po ba ay nagtaka yung sa timing ng implementation na parang inantay sa mga ganap, na mga importanteng ganap like kagaya po sa impeachment ni Vice President Sara Duterte kasi nga parang sure na yata itong mga kritiko ng mga Duterte na may impeach siya sa Kamara na ngayon ang bola ay malilipat dito sa Senado at dito nila inilabas at inilahad yung arrest warrant kasi matagal na bakit hindi nila inimplement itong mga nakalipas na araw at ginawa pang sekreto nila, Attorney? Yung talagang intention nila ay para mabawasan yung numero na tututol sa impeachment ni Inday Sara Duterte. Kung maalala mo, Admar, dito rin sa programa natin, siniwalat ko na kauna-una ang pagkakataon na noong Nobyembre, dumating talaga yung warrant of arrest dito sa Pilipinas na kung todo deny silang lahat. So ang timing talaga, hindi nila ilalabas yan hanggang hindi tutuloy ng impeachment complaint ang mabawasan ng isang boto at least. No? At hindi ako magtataka kung tutuluyan din nila itong si Senator Bongo, si Senator Chis Escudero, si Senator Joel Villanueva at si Senator Jingo Estrada na matagal na nilang tinatakot, nakakasuhan ng kasong plunder dahil nga dito sa flood scam. No? At sa tingin ko, lahat po yan ay dahil nga nais nilang mabura at mabawasan ang suporta ni Inday Sara Duterte pagdating sa impeachment dyan sa Senado.
Opo. Ito po bang pagsekreto sa arrest warrant po, attorney, ng mismong ICC, regular na po nilang ginagawa? Kasi hindi po ba gagalangin nila yung yung batas na umiiral o proseso sa isang bansa kung saan galing ang subject ng kanilang arrest warrant? Bakit pa kailangang isekreto kung makikipag-ugnayan pa siya sa mga at dadaan sa, halimbawa dito sa atin, dadaan talaga sa local courts bago maipadala ang subject ng arrest warrant? Normal po ba na isekreto ito mismo ng ICC? Bagong ano po yan, rule, no? Hindi naman sinisekreto yan dati. Yan ay inaanunsyo. Pero talagang dahil dito sa kaso ni Tatay Digong, ay gumawa sila ng bagong rule na henceforth, sekreto na ang pagsisilbi ng warrant of arrest, na uulitin ko ay kinakailangan dumaan naman sa lokal na hukuman. So pinagtataka ko nga dyan sa rule ng ICC, dahil nakasaad naman sa Rome Statute at dadaan sa lokal na hukuman, bakit pa kinailangang isekreto, no? Pero sa tingin ko, yan nga ayon doon sa karanasan ni Tatay Digong na kung hindi na sekreto yung pag-aaresto, pagkikidnap kay Tatay Digong, baka hindi nakuha itong si Tatay Digong. Dito po sa pangyayari ngayon, makikita ba natin na tila bias na ang ICC po ukol nga po dito sa kasong kinakaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, nitong si Senador Ronald Bato de la Rosa, considering parang nakipagsabuatan para ma-implement lang po ito, at bakit hindi na lang hayaan na dumaan sa tamang proseso po, attorney, na nakikita ninyo, attorney? Hindi lang yan ang dahilan, no? O hindi, kinakailangan nga nila si Tatay Digong dahil wala naman silang ibang kaso na linilitis ngayon kundi si Tatay Digong lamang, no? So nakakalungkot, at sa palagay ko talagang kung mas marami pang bansa ang BBTO bilang miyembro ng ICC, ang masisisi lang ay ang hukuman mismo, no? Dahil ito yung tinatawag na abuse of process na dahilan na nawawalan tiwala ang mamamayan ng mundo sa pagiging patas at sa kakayahan ng ICC na magbigay ng katarungan. Opo. Dito naman po sa bagong liderato ng Senado po sa kasalukuyan na attorney, ano po ang nakikita ninyo na maaring maganap na maliban po doon sa impeachment na magkakaroon na sa tingin ninyo ng patas na paglilitis? Ano pang nakikita ninyo na maaring maganap sa ilalim po ng bagong liderato ngayon ng Senado? Yes, attorney? Okay, balikan lang natin si Attorney Harry Roque, ang dati pong presidential spokesperson. Hello. Yes po, Yung attorney. sinasabi ko po, yung flood scam investigation, sana matuloy na, no? Dahil nag-aabang tayo ng mga katotohanan sa Senado, no? At ngayong si Senator Marcoleta na ngayon, ang chairman ng Committee on Blue Ribbon, siguro wala nang pagtatakba ng mangyayari, no? At lalabas na ang katotohanan. Hindi rin ako magtataka na ngayong ang liderato ng Blue Ribbon Committee ay si Marcoleta na, Senator Marcoleta, baka yung mga personalidad gaya ni Zaldico ay pumayag ng tumistigo, no? Even by Zoom, no? Dahil hindi naman pinagbabawal sa mga hearing ng Senado ang pagbibigay testimonya sa pamamagitan ng Zoom. Opo, kasi ginawa din nila yun during sa investigation nila kay Pastor Apollo Siquibuloy, yung sinasabing mga testigo di umano, pinadaan sa Zoom. Pero ito, hindi napayagan sa Zoom. Yun yung mga naging usap-usapan na papayag na itong si Congressman Zaldico. Pero parang hindi ata pinayagan nila kasi nga baka maraming mahagip sa mga revelasyon ni dating Congressman Zaldico, attorney. Well, tignan lang natin, no? Pero ito'y napakamabuting balita dahil baka ito nga ay ang pinakakaantay na natin para mapatuloy itong paghahanap natin sa katotohanan. Opo, meron pong almost 30, mga 26 ata, attorney, na bumoto hindi pabor sa impeachment. At nabasa ko yung ilan sa mga kanilang mga rason. Yung iba doon talagang nagkaroon pa ng consultation sa kanilang mga constituents. Meron din nagpaliwanag dahil sila ay nagre-representa sa mga constituents nila at kanilang nire-respeto yung 32 million votes
ni Vice President Sara Duterte. Ito yung mga congressman na bihira or hindi natin naririnig na nagdedepensa dito kay Vice President Sara Duterte. Anong masasabi mo dito sa kanilang mga naging rason kung bakit sila bumoto ng no sa impeachment ng Pangalawang Pangulo, Attorney? Well, saludo po talaga ako dito sa 25 na bumoto laban dito sa impeachment. Dahil nagpapakita po sila na naintindihan talaga nila ang trabaho nila bilang mga mababatas. No? Dahil alam nila na sa panahon na tayo nasa kalagitnaan ng krisis, ang kinakailangan gawin ng ating mga policy makers, ang ating mga mambabatas, ay yung mga pamamaraan para maibsan at mabawasan ang pagdurusa ng ating mga mamamayan at hindi para mamulitika. No? So ako po ay nagbibigay pugay dun sa 25 na nagno at alam ko naman po na ang sambayan ng Pilipino ay magbibigay din ng pabuya sa kanilang katapatan sa bayan dahil sa kanilang no vote. Opo. Ayan, Attorney, siguro yung huling mensahe niyo na lamang para sa lahat ng ating mga kababayan na nanonood po at nakikinig sa mga oras na ito. Well, ang aking mensahe lang po, nako, laban lang po tayo. Nakita natin na yung pinanindigan ng Senado, ang kanilang independensa, ay meron pa talagang natitira na lakas at puwersa para magkaroon tayo ng pagbabago rito. So, bagaman talagang matindi mga kalaban natin, naharap natin, lalong-lalo na ang isang bangag ng presidente, pag tayo nagsama-sama, magwawagi pa rin tayo.